Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "These bashers are not maingay anymore kasi their dilulo to their idol was in vain. There's very contented na ako at di na ako malulungkot sa dalawa kasi proven na by their lie detector test and also their actions and moves. There's atat na ako sa ASAP at sa The Alibay. There's for sure this will be a blockbuster series of ABS-CBN. Good luck, KP. God bless you both." Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, maging ako atat na atat din po sa ASAP na mapanood yung performance ni Kim and Paula Avellino dito. For sure, kalagitnaan or panghuli na naman ang production number ni Kim and Paula Avellino kasi alam po ng management na talaga namang maraming nag-aabang, 'di ba? And maraming nag-aantay dito po kay na Kim and Paolo, kaya ang gagawin nila para manood tayo, syempre ilalagay po nila yan sa gitna or sa panghuli para tutok na tutok hanggang dulo ang mga televiewers. Alam kasi nilang malakas si Kim and Paolo sa masa. Tungkol naman sa mga bashers, hayaan na po natin yan. Basta tayo mga kakimpaw, magre-rely lang tayo doon sa naging lie detector test kina Kim and syempre kay Paolo Avellino na kung saan isang kumpirmasyon na yon na matatawag. Although hindi talaga direktang kumpirmasyon, pero gano'n na din 'yun mga kakimpaw, 'di ba? Talagang iisa lang 'yung pupuntahan nila and siyempre 'yung naging, ah, card reading po ni Moonlight kay Kim and Paolo, sobrang ganda din. So, talagang umaayon sa kanila mga kakimpaw, 'di ba, ang kapalaran. Kaya ano ba ang ating gagawin, eh, di maging panatag at kampante po sa kanilang dalawa. Dahil at the end of the day, sila at sila pa rin po, 'di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Lutan Home Hunter. Sabi niya dito, "Miss Joyce Graham, tama lahat ng sinabi mo. In short, na kay Kim na lahat na. Kaya nga minahal siya ng lahat ng mga tao. Konti lang ang hindi. Mga bashers lang ang hindi. Kapag iniwan ni Paolo si Kim, mag-isip-isip muna siya ng 100 times. Dahil ang alam ko, hindi na talaga nagbibigay ng second chance at hindi niya lilingunin kahit pa nasaktan na siya ng husto. Matapang si Kim pag sa pagmamahal ang pag-uusapan. Sarap yan magmahal, hindi siya basta-basta sumusuko. Mapagtiis, lahat ibibigay niya sa'yo, pati buhay niya. Kaya kapag ito ay niloko mo, wala nang kasing lupit ang galit niya sa'yo. Habang buhay yan ang nakikita ko sa kanya dahil sa sobrang bait niya, kaya walang kabayaran ng galit niya. Kapag sinaktan siya, kasi buhos niya lahat ng pagmamahal. Kim for forever, God bless us all, take care always." Maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter. Sobrang tapang po talaga ni Chinita Princess, 'di ba? Hindi yung literal na matapang, matapang na harapin po talaga yung katotohanan na kahit 11 years na karelasyon mo ang isang lalaki, kung karapat-dapat na kalimutan, iwanan, talagang gagawin niya mga kakimpaw. Ang tingin ko sa mga babaeng ganyan, matapang and talagang may paninindigan. And syempre, masarap din magmahal si Kim Chu mga kakimpa. 100% niyang binibigay para daw pag nawala yung isang lalaki, hindi siya yung nagkulang. Bagkos, binigay niya naman lahat. And pag nawala pa yung lalaking yan, syempre, sila ang may mali doon, yung lalaki at hindi po si Chinita Princess. At least wala pong pinagsisihan si Kim Chu kasi hindi naman siya nagkulang, di ba? So maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter. God bless sa'yo and mabuhay ka. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng linggo at unahin na nga nating pag-usapan ang paghahanap kay Chinita Princess ngayong araw po ng linggo. Sobrang tahimik kasi ni Kim and ni Paolo Avellino. Hindi nyo nararamdaman, di ba? Panay promote lamang sila ng The Alibay. Pero yung mag-update ng mga ganap nila, nako, sobrang tahimik. Kaya
Kaya naman ang mga Kimpo fans, nagpa-party na naman sa social media. Sabi nga dito ng isang page, nasaan kaya si Kimi now? Sa live ni Sir EJ, nasa ibang bansa daw. Huy! So pagka ganyan kasing tahimik mga kakimpaw, alam naman natin, 'di ba, na quality time si Kim and syempre si Paula Avellino. Hindi man natin alam kung saang bansa nagte-training si Kim for 2 weeks. Alam natin na gagawa at gagawa ng way si Kim and si Paulo para magkasama, 'di ba? Alam naman natin ang love mga kakimpaw. Lagi po yung gumagawa ng way para magtagpo, para po magkita. Kaya yung pananahimik na yan, enjoy lang natin yan mga kakimpaw dahil sa mga susunod na araw or oras, hindi yan makakatiis. Mag-update din po yan mga kakimpaw kasi syempre, 'di ba, ang mga fans nagkakagulo sa mundo ng social media. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong pinagkakaguluhan din sa ex ngayon. Ito po yung isa sa mga eksena ni Kim and Paula Avellino, kuha po sa ibang bansa or sa Canada na kung saan ay hindi po naipakita or naipalabas sa Prime Video PH na kung saan ay hinahanap nga po ng mga Kimpo fans na parang may kulang. Bakit parang ang daming cut naman ng Di Alibay sa Prime Video? Ngayon, ito po ay ilalatag at isasama sa Free TV. Ito na yung buong katotohanan mga Kakimpo. Ipapalabas na po doon yung sinot nila sa Canada ni Paolo Avellino. So, pinakita na po yan dito sa ilang mga promotional video po ng Di Alibay. So, sana merong happy ending sa Free TV ang buong katotohanan. Sana panaginip nga lang ang lahat na namatay si Vincent, 'di ba? Doon sa Prime Video kasi hanggang doon lang eh. Yun yung ending eh. So sana sa Free TV may happy ending tayong aabangan and makikita for Stella and syempre kay Vincent. Sana ito yung happy ending sa Canada, nakinasal sila sa Canada, 'di ba? Yun yung inaantay and yun yung ina-expect ng mga fans at televiewers na mangyari po sa finale ng Di Alibay. Kaya naman abangan natin 'yan. Sabi nga dito, sa mga usapan nila, may Canada plug nga ni, sana hindi lang nila ito panaginip lang. Sabi pa ng isa dito, may dagdag na scene nga sa Canada, hindi talaga pwedeng hindi panoorin to, wala nang alibay. Then sabi pa ng isa, baka kami natuloy umalis si Stella, pumunta ng Canada, tapos pinuntahan siya ni Vincent. Ako lang to, gusto ko ganun ang ending, happy ang Vincent, parang Kim Pao, masaya silang dalawa. Meron nga po nagsasabi na baka kinasal daw po sa Canada si Vincent and sa Stella and yun yung happy ending ng Di Alibay. Well, yan po yung pinakamasayang dapat nating abangan. Sana nga po happy ending ang mapanood natin dito po sa Free TV dahil yan po ang ine-expect ng marami. Kaya naman tutok tayo bukas, okay? So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po update natin at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta.